Green Bones fever is definitely on after its historic win sa 50th Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal. Mapapanood na sa mahigit 100 cinemas nationwide ang Best Picture ng 2024 MMFF. Sa isang screening ito, may talkback session ang mga bumuo ng pelikula na sina Director Zig Dulay, National Artist Ricky Lee, GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ancha Atienza at Senior Program Manager JC Rubio. Ibinahagi nila ang experience sa paggawa ng award-winning film. May special appearance pa si Oreo o mas kilala na si Kuting mula sa pelikula na biro ng ilan ay deserve ng Best Supporting Pet Award. Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Naghahanda po ang isang coastal barangay sa Ilocos Norte sa peligro ng tsunami kasunod ng kumpul na mga lindol sa dagat kamakailan. At kung magkaka-tsunami, may babala ang PHIVOLCS sa mga balak lumikas sa anumang mataas na gusali. Nakatutok si Nico Wahe. Swarm ang tawag ng PHIVOLCS sa sunod-sunod na lindol sa iisang lugar, gaya ng nangyari sa dagat na sakop ng Santa Catalina, Ilocos Sur nitong December 17 to 20. Malapit ang mga lindol sa Manila Trench na mula Northern Luzon hanggang lagpas ng Batangas. Umabot na sa 193 quakes ang naitala roon hanggang tanghali ngayong araw. Naglalaro ang lakas mula magnitude 1.8 hanggang magnitude 5. Dumadalang na rin ang mga pagyanig doon matapos ang 70 earthquakes noong December 19 to 20. Hindi pa rin tayo umaalis dun sa posibilidad na pwede pang magkaroon ng malaki. Kapag gumalaw ang Manila Trench, ang worst case scenario ay lindol na mula magnitude 7 hanggang magnitude 8.4 at posibleng tsunami. Sa barangay Gabot, Badok, Ilocos Norte na isa sa mga coastal barangay, nakahanda na ang warning device na tutunog sakali mang may tsunami. Kung sa Santa Catalina pa rin tatama ang pinakamalakas na lindol, posibleng umabot sa 14 meters ang taas ng tsunami na mararanasan sa bandang Vigan. Sintaas ng mahigit 3 palapag na gusali. Sabi ng PHIVOLCS, sakali magka-tsunami, hindi ligtas na lumikas sa mga gusali. Sa ngayon, hindi pa namin ina-advise sa mga hotel. So, mostly mga hills, mga matataas na lugar talaga. Ayon sa Office of Civil Defense, kailangan mas palakasin ang paghahanda at seryosohin ng mga babala. Kailangan daw ang mga contingency plan sa bawat LGU o maging sa mga barangay. Magkaroon po ng in-between drills ang mga regional offices po natin at i-identify na alin yung mga pamayanan, mga komunidad na delikado o peligroso. Kung magkakasunami sa Metro Manila, kailangan daw ay 6 kilometers away mula sa Pampangang paglikas. Sa tanong kung gagalaw ang West Valley Fault, kung gagalaw ang Manila Trench, Hindi siya connected kasi ibang earthquake generator siya. para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Tinutugis ang isang lalaki na tumangay umano ng mga barya mula sa mga charging machine sa Quezon City. Nakatutok si Bea Pinlac. Naglalakad ang lalaking ito sa Barangay Veterans, Quezon City madaling araw nitong December 18. Napatigil siya nang mapadaan sa isang charging machine. Maya-maya, sinimulan na niya itong kalikutin. Pabalik-balik pa ang lalaki. Kalaunan may nahugot na siya galing sa loob ng machine at saka siya naglakad paalis. Nalimas na pala niya ang mga bariyang laman ng charging machine. Binanatan niya ng mga madaling araw. Yun na, nakuha niya na lahat. Mabilis lang din kasi nga may tools siyang dala. Pagkatapos tangayin ng pera, lumapit pa ang lalaki sa isang nakaparadang tricycle at ilang minuto munang kinausap ang driver nito. Mga 5 to 8 minutes yung usapan nila. Pero hindi pa malinaw kung ano yung napag-usapan nila. Siguro yun ang pwedeng maging witness. Bumalik pa raw siya araw mismo ng Pasko para simutin din ang laman ng isa pang charging machine. Hindi bababa sa 7,000 piso ang tinangay umano ng lalaki sa charging machine. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. Mas naghigpit na rin daw sa pagbabantay sa lugar kung saan nangyari ang nakawan. May mga naka-standby na po kami na mga BPSO na dinesignate sa area po. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Humingi ng tawad si Russian President Vladimir Putin sa Pangulo ng Azerbaijan kaugnay sa pagbagsak ng isang passenger plane noong Pasko na ikinamatay ng 38. Sa mensahe ni Putin na isinapubliko ng Kremlin, hindi inamin ng Russia na pinagbabaril nila ang eroplano. Pero may binuksan na raw na kasong kriminal kaugnay nito.
Sabi ng Pangulo ng Azerbaijan, may mga testimonya ang ilang nakaligtas na may butas ang katawan ng eroplano at ilang sakay ang sugatan habang nasa ere. Papunta sa Russia ang eroplano galing Baku na kabisera ng Azerbaijan nang bigla itong ma-divert hanggang bumagsak malapit sa Aktau sa Kazakhstan. Sabi ng Kremlin, may mga pag-atake ang Ukraine na sinubukang pigilan ng Russian defense system. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa Azerbaijan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sinabing dapat managot ang Russia sa kanilang disinformation. Mga kapuso, posibleng maging maulan sa mga nalalabing araw ng 2024. Cheerline ang nagdadala ng maulap na panahon at panakanakang pagulan sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Aurora, Calabarzon at ilang bahagi ng Bicol. Northeast monsoon o hanging amihan ang magpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Cagayan Valley at Cordillera. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakaapekto sa Visayas, natitirang bahagi ng Mimaropa at Bicol, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands at mga probinsya ng Misamis at Lanao. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, asahan ng light to intense rains bukas sa malaking bahagi ng Palawan, ilang lugar sa Kalinga, Isabela, Quezon at Aurora. May light to intense rains naman sa hapon ng ilang lugar sa Iloilo at Cotabato. Habang light to heavy rains naman sa Negros Occidental, Borongan, Davao at Cagayan de Oro. Posibleng ulanin sa hapon ang malaking bahagi ng Metro Manila. Maulap na panahon na may kasamang pagulan ang posibleng sumalubong sa bansa ngayong bagong taon.